Maliban nga sa China at Taiwan, alam mo ba na isa sa nagsasagawa na ng protesta sa ngayon ay ang Malaysia laban sa Pilipinas? Ipinahayag ng Malaysia na kanilang direktang tinututulan ang dalawang bagong batas ng Pilipinas na ayon sa kanila ay lumalabag daw sa mahangganan ng South China Sea ng Malaysia. Isang hakbang na isinagawa kasabay ng tumitinding tensyon sa rehiyon kaugnay ng lumalalang assertiveness ng Beijing sa mga malawak nitong pag-aangkin. Alam mo ba na nung nakarang buwan lamang ay nagsampa din ng katulad na reklamo ang Malaysia laban naman sa Vietnam tungkol nga sa pagpapalawak ng Hanoi sa isang bahura sa South China Sea na parehong inaangkin ng dalawang bansa. Ayon sa mga analyst ng seguridad, kahit na may tensyon sa rehiyon, maliit pa rin ang panganib ng komprontasyon sa pagitan ng Malaysia at Pilipinas maging sa Vietnam, habang sinabi naman ng isang regional observer ng Manila daw at Hanoi ang mga lumalabag sa parehong mga kaso. At ayon nga sa kanilang Malaysian Deputy Foreign Minister na si Muhammad Alamin, sa parliament ng kanilang bansa noong Huwebes, ng mabagong batas ng Pilipinas ay sadyang sumasalungat sa mayamang estado ng Sabah na matatagpuan sa baybayin ng South China Sea. Naitala na nila at na-review ang mga pangunahing issue sa kanilang protest note na ipapadala na nila ngayong Huwebes upang pagtibayin ang kanilang commitment na protektahan ang soberanya at kanilang karapatan daw sa Sabah na tumutukoy sa estado ng parehong inaangkin ng Malaysia at ng Pilipinas. Noong November 8 nga ay ipinasa na ng Pilipinas ang Philippine Maritime Zone Act at ang Archipelagic Sea Lanes Act na ayon kay Alamin ay umaabot sa hangganan ng mahangganan ng Malaysia na nakasaad noong 1979 na itinuturing ng Kuala Lumpur na internationally recognized. In short, ang mga lugar na ito ay sadyang sa Malaysia daw at walang karapatan ng Pilipinas na isama ito sa kanilang soberanya. At sinabi nga ng ating bansa na ang mga batas ay nilalayong ipahayag ang mga maritime claims ng Pilipinas alinsunod sa UN clause at nilalayo nitong limitahan ang mga banyagang barko at eroplano sa mga itinakdang ruta na kung sana'y nakasanayan nilang maglabas-masok sa loob ng ating teritoryo nang hindi man lang nagpapaalam. Si Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ay nakipag-usap na kay Philippine President Ferdinand Marcos Jr. habang dumalo sila sa 27th ASEAN-China Summit sa National Convention Center sa Vientiane noong October 10, 2024. Ang Sabah na matatagpuan nga sa timog kanlurang bahagi ng Pilipinas ay matagal ng issue sa pagitan ng mga kalapit na bansa. Noong September 2020 naman ay dinala ng dalawang bansa ang kanilang alitan ukol sa paghari ng Sabah sa United Nations. At ang alitan na ito ay nananatiling hindi pa rin naresolba sa pagitan ng Pilipinas at ng Malaysia. At bukod nga dito, noong nakarang taon ay pinagtibay ng isang korte sa Paris ang hamon ng Malaysia laban sa isang arbitration award na nagkakahalaga ng $15 billion para sa maitinuturing na tagapagmana ng isang dating pinuno ng Sultanato ng Sulu. Bahagi ng dating Sultanato ng Sulu ang Sabah. Noong Pebrero 2022, inutusan ng isang arbitration court sa Paris ang Malaysia na bayaran ang halagang iyong ng pag-aayos ng isang kasunduan sa lupa noong panahon ng kolonyalismo. Ang dating sultanato ng Sulu ay matatagpuan sa isang maliit na archipelago sa katimuang bahagi ng Pilipinas. Ang protesta ng Malaysia ay sumusunod sa isang katulad na reklamo mula sa China na nagtaas din ng mga alalahanin tungkol sa bagong batas maritime ng Pilipinas.
ipinahiwatig nga ng Pilipinas na layunin ng mga batas na ito na patatagin ang teritorial na integridad ng ating bansa. Pinapalakas ang mga pag-aangkin nito sa loob ng ating mga maritime zones. Ang mga pag-unlad nito ay nagdadagdag sa komplikadong dynamics ng South China Sea, kung saan maraming bansa ang may overlapping claims. At isa na nga dito ang Malaysia. Habang patuloy ang tensyon sa rehiyon, ang protesta ng Malaysia ay nagpapakita ng kanilang commitment na ipagtanggol ang soberanya ng Sabah at labanan ang mga pag-aangkin na maring magpahina sa kanilang mga karapatan sa teritoryo sa South China Sea. Ang malaking katanungan dito ay tama nga ba na magprotesta ang Malaysia laban sa batas na ipinatupad ng Pilipinas sa ating teritoryo? Maliban nga sa unang tagumpay ng Pilipinas sa pagpapatupad ng dalawang batas sa ating soberanya, inilunsad naman ang panibagong tagumpay ng Philippine Navy ang kanilang first-in-country na itinayong Fast Attack Interdiction Craft Missile or FAIC-M sa Naval Shipyard sa Cavite City. Ayon nga kay Navy Chief Vice Admiral Toribio Adasi Jr., ang paglulunsad ng BRP Albert Magini PG-909 noong Nobyembre 12 ay nagpapakita ng muling pagtutok sa pagpapalakas ng kakayahan sa paggawa ng barko ng bansa. Ang milestone na ito ay kumakatawan sa ating progreso sa pagpapalakas ng pambansang seguridad at ating commitment sa pagpapalakas ng self-reliant defense posture, partikular sa paggawa ng mga barko. Ang paglulunsad ay isang seremonya at isang tradisyon sa nautical kung saan ay ang katawan ng barko ay unang inilulunsad mula sa katubigan. Ang bagong FAIC-M ay bahagi ng Acero-class patrol gunboat fleet sa Littoral Combat Force ng Navy, kung saan ay 6 na unit na ang nasa serbisyo. At ayon sa kontrata ng Malaysia sa Israeli Shipyards Limited na naghatid ng 9 na FIC-M, ang shipbuilder ay kinakailangan maglipat ng teknolohiya upang mapalakas ang kakayahan ng Navy sa paggawa ng mga barko. Ang mga barkong ito ay may mabilis na intercept capabilities at may top speed na 40 knots na angkop para sa pagtugon sa mga kasalukuyan at lumalabas ng mga banta sa seguridad ng ating bansa. Ang pagkuha ng FIC-M ay naglalayong palakasin ang depensa ng bansa sa mga baybayin at dagat, at gayon din ang pinapayagan ng Philippine Navy na epektibong gampanan ang kanilang misyon na pangalagaan ang mga interes sa bansa at ating mga karagatan.